Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Matapos ang sunod-sunod na kontrobersya sa gobyerno, isang malawakang hakbang ang sinagawa ni Vice President Sara Duterte upang linisin ang hanay ng mga mambabatas. Ayon sa ulat, ilang senador at kongresista ang natanggal sa pwesto matapos ang serye ng impeachment cases na isinulong laban sa kanila dahil sa umunoy katiwalian, pangdarambong at iba pang iligal na gawain. Ang akbang na ito ay sinasabing bahagi ng respack ni VP Sara laban sa mga opisyal na di umano'y nagtatangkang hadlangan ang kanyang mga programa at sirain ang kanyang reputasyon. Ang mga na-impeach ay kinabibilangan ng mga ilang kilalang pangalan sa Senado at Kamara na matagal nang inuugnay sa mga kontrobersyal na proyekto ng anomalya. Ayon sa tagapagsalita ni VP Sara, hindi ito personal na paghihiganti kundi bahagi ng kanyang advokasya na gawing malinis at epektibo ang pamahalaan. Sinabi rin nila na ang mga mambabatas ay napatunayang guilty at dapat harapin ang kanilang pananagutan sa bansa. Samantala, ang palasyo ay nanatiling tahimik ukol sa isyung ito, ngunit may mga ulat ang ilan sa mga na-impeach ay malapit kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. at sa kanyang administrasyon. Ang biglaang paggalaw na ito ay nagdulot ng panibagong alingasngas na nagtulak sa iba pang mga opisyal na mag-ingat sa kanilang mga hakbang. Ang publiko ay nagbibigay ng halong-halong reaksyon. Ang ilan naman ay pumuri kay VP Sara sa kanyang lakas ng loob na harapin ang mga tiwaling opisyal, habang ang iba naman ay nagtatanong kung ito ba ay bahagi lamang ng mas malawak na agenda para palakasin ang kanyang posisyon sa politika. Habang patuloy na lumalabas ang mga detalye, nananatili ang malaking tanong: sino pa ang maaaring maapektuhan ng paglilinis na ito at paano nito babaguhin ang dynamics ng gobyerno? Isa lang ang malinaw: ang kampanya laban sa katiwalian ay umuusad na at walang sinisino. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video, at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Oh guys, dumagsa, punong-puno. Halos may mga nakasabit pa sa puno. May mga nakasabit pa sa mga koral. Ang daming nakapayong. Kawawa naman si nanay, walang payong. Ayun si nanay, ayun. Wait lang. Hoy, Trillanes, kawawa, ibigay mo yung payong mo dun sa matanda. Anak ng teting ka, naambunan na yung bunbunan ng matanda, Kawawa naman, walang payong si nanay, karton lang. Buti in fairness kahit pa paano, may nakikinig kay Trillanes. Hindi, ito in fairness din may nakikinig, Hindi kasi siguro, baka syempre, uso ngayon yun yung may dalang ayuda. Uy, punta kayo ng meeting. Magano dito, di ba, tumatakbo si Trillanes na mayor. So baka may mga dalang ayuda, punta tayo. Oo, sayang din yun. Hindi kadalasan yan ng inaano ng mga ng mga kapwa natin mga Pilipino, yung mga ganyang ayuda. So ngayon na siguro nalaman ng mga kahit naman sino pupunta. Kahit ako pupunta ako diyan Sana may ayuda, sayang din yun, di ba? Oo, sayang din yung ayuda na yun, So kung ako pupunta ako dun. So ang dami pa niya, Ayan po, selfie. Ba't parang nakasimangot si nanay? Nanay, ba't kayo mga nakasimangot? Smile, katulad doon, yung smile ng bata, yan, katulad ng smile ng bata. Smile din kayo. Oo, sikat yan. Pagtapos makaupo ng pagiging mayor yan, bahala na kayo sa buhay niyo. Wala nang pakialam sa inyo yan. Tsaka ito, huwag nyo nang bigyan ng sakit ng huwag nyo nang bigyan ng sakit ng ulo yung mga sarili nyo, hoy. Kawawa naman kawawa naman. Nasaan yung hinahanap ko? May hinahanap ako dito na isang post na kung saan ito ba yun? Ito, saan yan? Nasaan yan? Ay, hindi pala. Wala pala dito. Hindi ito. Ito ba yun? Ay, hindi. Nandito yun.
kay Charlie. Nandito yan. Yan, ito yun, oh. Ito ang post ng isang, ito basahin natin. Rodante, Marcoleta News. Yan. Nalunod na sa utang, pahayag ni Kong Marcoleta tungkol sa korupsyon. Binatikos ni Kong Marcoleta, Rodante Marcoleta, ang patuloy na korupsyon sa bansa at ang malaking kakulangan sa pondo. Ayon sa kanya, gumastos ang Pilipinas ng 15.8 billion araw-araw. Ngunit kumita lamang ng 11.7 billion dahil upang umutang ng 4.1 billion kada araw. Dagdag niya pa, hindi dapat puro ayuda ang tutok ng Kongreso, kundi ang pagsugpo sa korupsyon at pag-ayos ng ekonomiya. Ibigay ng ibigay sa akap-akap. Dito akap, doon puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives, ika ni Kong Rodante Marcoleta. Grabe, no? Alam mo natin, no? Hindi natin maano sa isip natin na may mga ganun pala kalaki ang pera ng Pilipinas. Ba't hindi natin nararamdaman? Dito nga sa amin, ultimo kalsada, butas-butas na eh. Oo, daig pa yung mukha ni daig pa yung mukha ni Paduano eh. Oo, no? So wala, puro ayuda, wala talagang mangyayari sa atin yan. O kaya itong sinabi ni Kong Marcoleta, talagang the best talaga, kaya ibuboto ko yan, iboto natin yun, ha? Kong Marcoleta, samantalang. Papunta naman tayo dito sa mga sinasabi mapatungkol sa kasong ito. So eto na nga, panoorin natin. Hindi lahat nababayaran, lalo na ang taong tunay ang pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Matapos kumalat ang balitang may ikatlong impeachment case na magsasampa laban kay Vice President Sara Duterte, bumuwelta na ang Sagip Party List Representative at Senatorial Aspirant na si Rodante Marcoleta sa mga miyembro ng House of Representatives na tila pinaniniwala ang nasa likod ng samut-saring reklamo at pagpapatalsik sa pwesto laban sa ikalawang Pangulo. Bukod sa patuloy na nakakaladkad ang pangalan ng House Speaker na si Martin Romualdez, binalaan mismo ng Sagip Party List Representative ang mga kasamahan nito sa Kongreso na tila halatang-halata raw na pinagtutulungan ang Vice Presidente at gustong mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Ayon sa naging babala ng House of Representative member at Sagip Party List Representative, bukod raw sa naging panawagan ng Iglesia ni Cristo at kanilang diretsang babala na magsasagawa sila ng malaking rally sa buong bansa para tutulan ang nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw nabibiro ang mga miyembro ng INC at kanilang ipapakita ang lakas ng kanilang grupo na minsan... Grabe, tingnan nyo. Pero mo kung yan ang magrarally, naku po, nakabahan talaga. Ay! Pero bilib ako sa INC kasi ang galing ng timing talaga nila. Ginamit nila yung sinabi yung pagpapanggap ni Marcos Jr. na tutol siya sa impeachment kay VP Sara Duterte. So ginamit ng INC yun. Siyempre, kahit din naman ako, gagamitin ko yun. No, tingnan mo, dami oh. Kayo lulusob sa Malacanang ganyan. Iyak kayo dyan. Dagdagan pa ng kay OJC na merong 7 million or sabihin na natin 6 million dito sa Pilipinas na member. Meron pang mga kapatid nating mga Muslim. Wala na. Nang nanawagan noong 2015 na magkaisa ang buong bansa tungo sa kapayapaan.
para sa kanila. Hindi raw naaayon sa mga Pilipino, lalo na sa mga bumoto kay Vice President Sara Duterte na patalsikin ito sa pwesto, lalo't siya ang kauna-unahang Pilipino nakakuha ng mahigit sa 30 million votes sa election history ng bansa. Kung ipagpipilitan raw ng mga mambabatas at mga sakim sa kapangyarihan na mapababa ito sa pwesto, hindi raw papayag hindi lamang ang Iglesia ni Cristo, kundi maging ang kasapi nito na si Congressman Rodante Morcaleta. Di, alam mo doon sa mga, lalo na yan sa may Makabayan Block, alam nyo, sobrang bastos ang ginagawa nyo. Hindi lang sa gobyerno kundi sa buong Pilipinas. Piruin mo ba naman ito isipin nyo. 32 million ang bumoto kay BP Sara. Tapos kayo magde-declare na impeachment. Kupal ba kayo? Ay. Sorry. Nadadala ako. 'Di ba? Isipin nyo, iglesia na lang. Hindi nyo nirespeto ang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay BP Sara Duterte. Hindi nyo nirespeto ang suporta ng KOJC kay BP Sara Duterte. Hindi nyo nirespeto yung ibang mga Katoliko sa pagsuporta kay BP Sara Duterte. So ano itatawag sa inyo? Di bastos kayo. Diba? Tapos ilan kayo nagpapa-impeach? 20? O sabihin na natin 100. Sa tingin nyo, katwiran na ba yun para i-impeach nyo si BP Sara Duterte? Samantalang kauna-unahang sa history na sa totoosin, dalawang history yan eh. Unang-una, kauna-unahang vice-presidente na mas mataas ang boto niya kaysa sa presidente. At kauna-unahang politiko na binoto ng taong bayan na umabot ng 32 million mahigit na bumoto sa kanya. Tapos kayo magpapasya kayo na impeachment, kupal ka. Gago! Diba? Hindi yun pwede, hindi makatwiran yun, no? Siyempre, kailangan mo kunin yung panig ng ibang mga Pilipino. Ang impeachment kasi, ganito dapat ang ginagawa pag impeachment. Lahat ng bumoto kay BP Sara Duterte magdesisyon o magbotohan ulit. Diba? Na walang mangyayaring dayaan. Live interview. Sabihin na natin 1 week ganapin yan. Ano naman, gusto niya yan eh. Diba? Yun, pwede. Walang problema doon na magbotohan sa impeachment. Tapos isa pa, wala namang dahilan para i-impeach si BP Sara. Si Bongbong pwede. Oo, pwedeng ganun. Pero si BP Sara wala. At handa pang tumayong abogado ni Vice President Sara Duterte kung makarating man sa Senado ang impeachment cases laban dito. Panoorin ang diretsang revelasyon ng Sagip Party List Representative at Senatorial Candidate na si Rodante Morcaleta kung saan nanindigan na hindi magtatagumpay ang kasamaan at ipagtatanggol ng taong bayan ang politikong naglilingkod ng tapat sa kanyang mga kababayan. Sagip Party List Representative, tatayong legal counsel ni VP Sara kung sakasakaling matutuloy ang impeachment nito at makakarating pa sa Senado. Panoorin ang full video. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yun, palakpakan. Ang lupit mo talaga kung Rodante. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Totoo naman. Wala namang Oy, salamat kay Showbiz Fanatics Wala naman talagang may tama pa ba? Wala nang tama sa ginagawa nila. 'Di ba? Kaya kung gagawin man nila, naku, kabahan na kayo, ha?
Samantalang mapunta tayo dito sa sinabi naman ni Kong Marculeta patungkol sa baho ni Erwin Tulfo na kung saan ay isa to sa mga pumabor sa impeachment labang kay BP Sara Duterte. Ay nako po. Kaya yung mga convicted, din yung mga antatapang magpa-impeach, magpa-contempt. No? Halatang may sinasandalan eh. Ginawa ni Representative Rodante Morcaleta. Di umunay pagtakbo ni Erwin Tulfo sa Senado mukhang mapubulilyaso pa matapos maungkat ang tunay nitong pagkatao. Nagimbal ang maraming netizen sa mga revelasyon ng Sagip Party List representative na si Congressman Rodante Morcaleta matapos halos balatan ng buhay sa pagdinig ang representative na si Erwin Tulfo patungkol sa tunay nitong pagkatao. Sa nasabing committee hearing, tila nabulilyaso ang representative ng ACT-CIS matapos isiwalat ni Congressman Marcoleta na tila hindi pala Filipino citizen si Erwin Tulfo, kundi isang Amerikano. Ilang mga ebidensya ang nakalap noon ng Committee on Appointments kung saan kumumpirma na hindi pala Filipino citizen ang ACT-CIS Party List representative. Baka Chinese yan. Ito rin di umano ang naging problema noon ni Erwin Tulfo nang maupo bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaya't agad siyang pinalitan ng nooy Valenzuela Mayor na si Rex Gatchalian. Hindi raw mapapalagpas ng mambabatas na si Marcoleta ang isa sa mga di umunay pilit na itinadago ni Erwin Tulfo. Ang di umunay pagka-Amerikano nito at hindi Filipino citizen. Say ng maraming netizen, mukhang malapit nga raw sa karma ang kongresista dahil matatandang isa siya sa nagsiwalat ng di umunay impeachment case laban kay VP Sara. Ngunit ngayon, hindi pa raw nagsisimula ang halalan, mukhang papalpak na ang di umunay ambisyon nito at pangarap. Hindi kasi nga, di ba, umugong ang bali-balita na dalawa sa Tulfo ang lalaban sa mga Duterte sa darating na 2028. So kung tatakbo si Erwin Tulfo bilang senator at kung manalo siya at si Rapi naman ay nasa Senado na, pwede naman na silang tumakbo sa darating na 2028 election. So yan, parang sa presidente si Rapi Tulfo, tapos vice president si Erwin Tulfo. O kaya si Romualdez ang vice president ni Rapi Tulfo. Baka yan ang mangyayari dyan sa 2028 election. Yan yung mga nakikitang senaryo dyan, no? Yan ang mga nakikitang mga maaaring gawin ng mga yan dahil wala namang ibang magiging pambato ang administrasyon, ni Tulfo lang talaga. Kaya lang naman si Benny Abante tsaka si Paduano. Gago! Diba? Alam naman si Benny Abante ang tumapat kay Duterte tsaka si Paduano. Ano yun? Si Benny Abante, presidente. Si Paduano ang vice president. Aba, nako. Parang isinalang tayo sa nagbabagang apoy nun. No? Ilan sa mga netizen, tila bukod sa nag-boycott na kay Erwin Tulfo, nangakong poprotesta para maisiwalat ang di umano'y tunay na pagkatao ni Tulfo na binansagan ng ilang mga botanteng hindi nila iboboto dahil sa di umano'y pagiging trapo nito. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan hindi nakapagpigil at isiniwalat ng Sagip Party List representative ni Rodante Morcaleta ang di umano'y pagiging US citizen ni Erwin Tulfo na siyang di umano'y pwedeng maging mitsa para makansela ang kanyang pangarap na tumakbo bilang senador. Narito't panoorin ang full video. My other question, Mr. Secretary, also appears in the report of the commission. This is the PIR, the Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times in the art. 4 times ng ano? 4 times nang convicted si Erwin Tulfo?
Yung ko lang nalaman yun, ha? Ito, mas matindi pala ito kay Franz Castro. Ang lupit, ha? Iba din. PC in Pasay City. Is this still covered by the executive? So it was centered only on the citizenship. Okay. Can I answer that, Your Honor, Mr. Chair? Yes, please, Mr. Secretary. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. What does that exactly mean, Mr. Secretary, if you were convicted 4 times in a case involving a single individual? No, it's not for convictions. Actually, it's the count, Your Honor, Mr. Chair, 4 counts of libel that I was convicted by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official, actually. And I have my sources, and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. Grabe. Tutuin namin yan, no? Yes, that is exactly the point, Mr. Chair. There are 4 counts of libel and you were convicted by the Pasay Court, and on appeal, the Court of Appeals affirmed the conviction all the way up to the Supreme Court. And so, by record, and as it appears in the file report, Mr. Secretary, it stands as a fact that you were convicted 4 counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case, but it was like I said. Bukod sa nag-Englishan sila at hindi ko rin masyadong maintindihan. Ito na lang magiging komento ko dito. Hindi ko naman sinasabing hindi naman talaga biro ang mga tulpo. May mga sariling supporters na rin naman yan, lalo't ngayon na kumampi sila sa administrasyon ng mga dating umiidolo lang din naman to sa mga Duterte. So ganyan naman ang kalakaran sa politics So hindi na bago sa atin yan, no? Pero ako naniniwala ako na hindi hayaan ng mga Pilipino ulit na mabudol sila. Hindi hayaan ng mga Pilipino kasi nadanasan na nila ngayon Ewan ko lang, i-comment nyo na lang dyan kung mananalo, kung iboboto nyo ba si Erwin Tulfo, no? So, dito naman tayo. Eto. Yan. Good news, kumanta na si Enrile. Alas ni BP Sara, ipinakita na. Ito na ba yung sinasabi natin ng mga kamakailan ng mga video natin na ilalabas na ang alapin na kaalas ni BP Sara? So panoorin po natin. Sadyang unti-unti na talagang lumalabas ang buong katotohanan matapos umami ng kasalukuyang Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos Jr. sa publiko na di umano'y ubos na ang pondo para sa quick response ng pamahalaan dahil daw sa sunod-sunod na bagyo. Kasunod nito ay tila binulabog at binunyag sa publiko. Binasag ang katotohanan ni Senator Joel Villanueva ang umano'y 1 billion per day budget ng flood control projects ng gobyerno ngayon. Chief Presidential Legal Counsel of the Philippines na si Juan Ponce Enrile tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na hindi man daw direktang pinangalanan ngunit datapwat na sampal ng buong katotohanan ang mga ilang buhayang mababatas sa Kongreso at ang kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ng Marcos administration.
Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, sa lahat pa ng bagong video na at tila sumabog na ang Chief Presidential Legal Counsel of the Philippines na si Juan Ponce Enrile laban sa di umano'y korupsyon at mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ngayon. Ayon pa sa kanyang official post na inilabas online, and I quote, "I am really amazed and surprised. In my more than a century on this planet, this is the first time that a concrete bridge is blown down by a typhoon. Weird. Something is really wrong and ugly. Wasteful expenditure of public funds. Someone must have become richer, to say the least." Unquote. Narito pa ang buong pagpapaliwanag ng dating general na si Johnny Macanas kaugnay sa usaping ito na tila sumampal ng katotohanan sa mga ilang buayang kongresista at sa Marcos administration. Paano? Dapat nga sa totoosin, tinabunan na nila yung issue dun about sa 1.4 di umanong budget ng flood control. Tapos nanggaling na sa bibig ni Bongbong Marcos na papaimbestigahan niya daw yan sa Senado. Hanggang ngayon, wala naman tayo nakikita. So tuloy pa natin. Uri ng full video. Pag-usapan natin ang ibigay sa isa to 40% more better Philippines. Manong Johnny, yung usap-usapan dyan sa level ng mga contractor, mga district engineers, regional directors, sana gumalaw po kayo ng presidente, may magagawa po kayo. Salamat sa inyong post na nagsalita kayo tungkol sa corruption sa government. Kailan may magagawa kayo ng presidente, please hintuin nyo na yung ganyang korupsyon. Kaya ninyo yan kung gusto ninyo. Anong sabi? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tsaka ito nagtataka ako dapat nga mas mapaganda pa natin ng Pilipinas kasi halos lahat ng mga congressman, mga kontraktor. Yung mga nasa party list, no? So isa sila dapat sa mga nagsasuggest kay Marcos Jr. na kung ano yung mga magagandang gawin na proyekto dito sa Pilipinas. Kaso nangyari, mas lalo pang naghirap ang Pinas. At doon naman sa sinasabing dito sa video na tawag dito na nilabas ni BP Sara ang alas na, baka ito na nga yun. Hindi, alam niyo si Enrile, kahit papaano naman siguro, napag-isip-isip niya rin naman na, matanda na ako. 100 years old na ako, magsisinungaling pa ba ako? Ilang bulati na lang pipirma sa akin, tigbak na ako. Baka di na ako umabot. No? So samantalang ito pa nga, ito yung sinasabi ng asan na yan? Asan na? Yung sinasabi na na yun, yung about doon, no? Konektado rin to, no? Yung about sa funds na to. Ito nga, asan na ba yun? Ito, yan, no? Ito, panoorin natin to. 2023. Unquote. Ayon sa mas malinaw na report na inilabas ng Commission on Audit, naglustay ang opisina ng Pangulo ng mahigit sa 2.2 billion pesos pagdating sa confidential fund at 2.3 billion pesos naman pagdating sa intelligence fund sa taong 2023 na may kabuuang gastos na 4.56 billion pesos. O ngayon, nasa na yan? At anong pinagamitan niya? Siguro, siguro ito naiisip ko siguro bisit na rin sila Marcos, no? Kasi kahit anong gawin nila na gusto nilang kasiraan kay BP Sara Duterte, hindi nila magawa-gawa. Sa halip sila pa yung nasisira. No? Hindi pa partida, hindi naman si BP Sara naglabas nito kundi yung COA. No? Kaya ngayon sinasabi nating karma, no, sa halip na masira ang mga Duterte, nangyayari, bumabalik sa kanila. Ito, yung masama, isa sa mga masama ngayon, pagtapos ng bagyo, bulkan naman yung ibinato sa gobyerno.
Hindi naman ako masaya dun sa nangyari niyo kasi may mga kababayan tayo na apektuhan. Pero sana, tulungan naman sa sapat na pagtulong. Hindi naman tulong na bigyan mo lang ng 3 plywood, 3 yero yung mga tao. Dapat kailangan yung tulong din na sapat sa kanila. Kasi kung kayo nga, gumagastos kayo ng 4.5 billion pesos sa mga confidential fund nyo sa Office of the President, gasino ba yung bigyan mo ng kahit 1 billion yung mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng yung bulkan ngayon, hindi na siguro kawalan din yan sa budget ng gobyerno, di ba? Una-una, deserve naman ng mga Pilipino yan dahil dugot pawis ang inilaan nila dyan. Pera ng taong bayan yan na iba ang nakikinabang nga lang. Yun ang pinakamasakit doon. Iba lang yung nakikinabang. So yun mga banateros, anong may kukomento nyo sa mga napanood nating video? So medyo naprank lang ako. Dahil wala ho doon yung sinasabi doon sa na tawag dito na inilabas na ang alas ni BP Sara. So sana ilabas na rin ni BP Sara yung video, yung about dun sa video na yun. Matagal na rin naantay natin yun. Pero may mga sabi-sabi din na parang ipe-play ata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, naku po, ang ganda nun. Sakali mang ilabas talaga yan.